Eto, tingnan natin mga sangkay yung actual video na kumakalat ngayon na itong si Marcoleta ay binasag at pinahiya. Di umano sa gitna po ng hearing na nagaganap ngayon mga sangkay. So may umiinit po yung bakbakan ngayon mga sangkay at tingnan po natin itong pagkakayari po kay Marcoleta, no? Umiinit na naman po ang mga sangkay at ayun nga po, mukhang nabigwasan po sa isang hearing. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa ibaba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Kung nakita nyo na ngayon, pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na mga sangkay. Tingnan po natin, diretso po tayo. Kasi, masyado na naman pong mainit itong si Rodante Marcoleta, no? Pinagpipilitan po na itong mga diskaya gawing state witness kahit hindi magsauli ng pera. Ang kapal din ng mukha mga sangkay, no? Para hindi magsauli ng pera ang mga taong nagnakaw, no? Sa taong bayan. Ito, panoorin po natin. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga naging po, sinasagot ko po problema, kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na Binabarasa dito. restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman ang klaseng... Kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ito na, matindi to. Talagang pinagdidiinan niya yung mga diskaya na kahit hindi na magsauli. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isauli ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila'y nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukumply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under Naku, kasi kung magsasauli yung diskaya, ilang bilyon yun, pambihira. that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Ito na, dito siya mababasag mga sangkay. Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you. Sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo, pinipilit mong ilagay sa memorandum. Bakit kaya, ang tanong ko dito mga sangkay, bakit kaya ayaw ni Marcoleta, no? Na magsauli yung mga diskaya ng, Diyos mio marimar naman. Tayo ba mga kababayan, papayag ba kayo maging state witness na wala man lang pinapakita mga sangkay na katiting para maisauli, anak ng toko. Memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ?
Eh di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion What of the is it? parties. If I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po naming sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Ito, ang ganda ng punto niya dito, mga sangkay. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Exactly. Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano Pakinggan nyo mabuti, para pumaibsan kahit papaano. yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Correct. That's the point. Na hindi ko alam bakit hindi maintindihan niya ni Marcoleta. And remember, Mr. Ano? Chair, if Teka, I may... do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang. Sige. Ipaglaban mo, boy. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagda. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila ay makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila ay na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still. Grabe, no? Hindi ko alam, mga sanggay, kung bakit pinaglalaban ni Marcoleta yung okay lang na parang hindi sila magsauli ng... My goodness. May puso ba si... Do that. my goodness. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. Grabe. Kahit ang bilyon-bilyon na yung perang ninakaw, wag kukunin. Okay lang yung ganun. As in. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. E paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Ay, wow. Wow, ang galing. Kayo pa ang nanakawan. Anak ng tipaklong yan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Hindi, sabi niya kanina, it's a disagreement between Grabe. Malulupet. the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Oh, yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, ba hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Tama naman ah. Ano mali doon? 'Di ba? Kayo ba mga kababayan? Pabor ba kayo sa sinasabi ni Marcoleta? Na okay lang maging witness, maging state witness? Nang wala ka man lang sinasauli, after all, billions of pesos na ninakaw, na pinagtripan ang
tax ng taong bayan. Hindi ko alam kung binoto nyo ba sa Marcoleta. Paano ngayon siya mapoprocess if that was dangled? Paano siya mapoprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya Correct. at ni Mrs. Diskaya Correct. sa kanilang salaysay. Mismo. Prosec- Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Basag ka ngayon, boy. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor. Mr. PG na lang. Oh, Mr. PG. Nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. Wala na. Pero alam nyo guys ha, paulit-ulit na lang tayo dito, mga sangkay, no? Sa issue na to. Ba't di na lang kumbinsihin ni Marcoleta na, sige na, kung gusto nyo talaga maging state witness, paano, para pagkatiwalaan kayo, bigay nyo yung mga ninakaw nyo. Kahit kalahati. Kasi yung iba mga sangkay, di ba? Sila Alcantara. Si Bernardo nga, si former Yusek Bernardo, mga sangkay, 1 billion. Tapos sila walang ibibigay. Ano sila? Sila lang yung anak ng Diyos? Exempted? Tandaan po natin ang pinag-uusapan dito, billions of pesos. Baka nga trillion pa eh. Ng mga pinagnanakaw. Kaya tama ang sinabi po dito mga sangkay ni ano eh. Sabi po dito ni prosecutor eh. Para maibsan kahit papaano yung sakit ng ating mga kababayan na nakikita nila na malalaking pera ang nawala. Ano ba yung maibalik natin yung kaunti? 'Di ba? Pambihira. Mga kababayan, nakita nyo kung paano inaano to ni Marcoleta dito, mga sangkay. Oh my gulay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Kanino kayo pabor? Kay Marcoleta o kay Prosecutor General Richard Fadulion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.